for reminding us. Yan, thank you for recording. Alright? So, yun din, ito, ang Jeremiah na to ay sinulat nung time ng mga Israelites during their exile from Babylon. Diba? Inalis sila doon, and then papunta sila doon sa promised land. A time of great difficulty and uncertainty na may talaga bang may promised land? 'Di ba pa umalis ka doon sa Egypt tapos ilang taon kang nag-explore doon sa wilderness. Na talagang may promised land ba? Minsan 'di ba ganun tayo? Pagka uy, sabi ni Lord, ganito yung promise niya, ipo-prosper niya ako. Bakit kaya hindi pa dumadating? Nakakainip naman. 'Di ba? May ganun tayo. Na, oh Lord, ako, may ganun ako na minsan pagising ko sa umaga, kasi pinagpipray ko na sana pagising ko, ah, ano na ako, tatayo na ako mag-isa, babangon na ako mag-isa. Pero pag hindi pa rin, minsan, I have this attitude na, oh, thank you Lord. So maybe this is not the day yet, but thank you Lord for the life. Minsan naman, Lord, hindi niyo pa ako inihil. Tagal naman, naiinip ako. Diba? And it's okay to be honest with the Lord. Diba? Yung relationship natin kay Lord eh. And tulungan mo ako dito sa aking pagkainip. Diba? Bigyan mo ako ng faith. Diba? Na lalong hope na magtiwala lalong sa'yo. Despite of this nararamdaman ko. Diba? Despite of these challenges. Diba? Katulad ng mga Israelites, pupunta dun sa promised land, kailangan humingi rin sila ng tulong kay Lord. Na despite of their challenges, sa kanilang dating normal na buhay na madali lang silang manap ng food, doon, naghihintay sila ng mana, diba, na magpapadala ng mga pugo, diba ba? God reassured them that He had a plan for their future. Diba? A plan for good and not harm. Diba? Imagine mo, naglalakad sila doon. May fire na nag-guide sa kanila na nakalutang lang. Di ba? Imagine mo yun na talagang kita-kita mo ang Panginoon. Sa buhay din natin ngayon. Di ba na ilang taon na tayong nag-fellowship, pero nandito pa rin tayo. Di ba? Tuwing every Friday, magkakasama pa rin tayo. May mga pagkain sa kapagkainan. Di ba? Minsan may mga na-hospital tayo, mga challenges tayo. Di ba? But God is still faithful. Diba na Lord, tulungan mo ako, pagalingin mo ako. Nasaan tayo? Binagaling, andun sa mga minor na nararamdaman natin or ano man yan, gaano kabigat. Diba? In-enable pa rin tayo natin dito sa fellowship. And how much more out of this fellowship yung ginagawa ni Lord sa buhay mo everyday. Diba? It's for our good. Diba? And kahit tayo na may mga kapansanan, ang message ng Lord is laging ini-encourage tayo na magtiwala sa Kanya. Di ba? Na lahat tayo ay unique sa paningin niya at may maganda siyang plano para sa atin. Di ba? Hindi surprise sa Kanya itong ating mga pinagdadaanan or pagdadaanan because God allowed it for a reason. Di ba? Regardless of our circumstances or challenge, God is always there for us. Amen? So, paano ba tayo magtitiwala sa plano ng Panginoon? Diba? So, syempre, unang-una, God's plan are good and purposeful. May layunin siya. And then number 2, challenges prepare us for great things. And then number 3, a hopeful future is promised by God. So, tandaan natin yan. And number 4, God is with us in every season. Yan. So, una-una, siyempre, God's plans are good and purposeful. Okay, so, yung plano daw ng Diyos ay mabuti at may layunin. Diba? Sabi nga dito, just as God had a plan for the Israelites in exile, He has a good plan for each of us. His plans brings hope even when life feels uncertain or difficult. Diba? And which is real to sa buhay natin. Diba? Yung mga, minsan may kinakaharap tayo ng
Makakatawid pa ba ako dito? 'Di ba? Makakaraos pa ba ako dito? But, Lord, ikaw nang bahala. 'Di ba? Lord, ikaw na yung manguna dahil hindi talaga kaya 'to. 'Di ba? Ano man yung kaharapin namin, alam namin na ikaw yung manguna, ikaw yung mag-orchestrate, ikaw yung magpo-provide, magpo-protect, and a lot more. 'Di ba? Kaya kahit mahirap na sitwasyon, nasa wheelchair, o nakahiga ka man, 'di ba, sa kapansanan natin, but si Lord ay buhay. 'Di ba, nakikita niya tayo, nararamdaman niya tayo, at He is at work sa buhay natin. Kaya, ang pinakaano natin, response is, alam natin na good yung plans niya, at alamin natin yung purpose niya. 'Di ba, sabi nga natin lagi, walang tapon kay Lord. 'Di ba, dun sa mga pinagdadaanan natin, He has a purpose. Kaya ang tanong, Lord, ano ba yung tinuturo mo dito sa akin? 'Di ba? At ano ba yung pinagagawa mo sa akin sa sitwasyong ito? 'Di ba? At ano ba yung dapat kong gawin sa family ko, sa environment ko, 'di ba, sa community ko? Ano ba yung pinagagawa mo? And empower me, Lord, para gawin mo, para sa kapurihan. Amen? Ayan. So, God plans are good and purposeful. Yung plano si Lord sa atin. And then, syempre, challenges prepares us for greater things. Katulad ng mga Israelites daw, face exile but were assured that it was not the end of their story. Di ba? Itong mga pinagdadaanan natin, ngayon, hindi pa to yung katapusan ng story natin. Di ba? Hindi ito yon. Di ba? Kaya, maging tapat tayo doon habang dumadaan tayo sa mga challenges na to dahil pinatatatag tayo ng Diyos. Sabi nga dito, similarly, challenges for PWDs can be a stepping stone to personal growth, stronger faith, and greater purpose. Diba? I'm sure kilala niyo si Nick Vujicic. Diba? Naputol ang kamay, putol ang paa. Pero ngayon, diba? Napagtagumpayan niya yung mga challenges niya. Bilang speaker, bilang motivational speaker, di ba, napagtagumpayan niya and nakapag-asawa siya, may anak siya, and a lot more. Di ba, pinatatag yung kanyang faith, nag-grow siya sa kanyang pananampalataya sa Panginoon at doon sa plano ng Diyos sa kanya. Di ba, if you have time, check nyo, i-google nyo siya or YouTube nyo doon sa mga hindi pa nakakakilala. Basta Nick Vujicic, di ba yung kanyang pangalan. And marami tayong mga kapwa PWD na lalong lumalapit sa Panginoon despite of the situation. Di ba, kasi alam natin na sa kahinaan natin, yung kapangyarihan ng Diyos ang naayag. Mayroon siyang magandang plano na prepare niya para sa atin. Diba? And small things, bigger things, sa totoo lang, lahat yan ay maliliit lang sa paningin ng Diyos. Diba? Because He is a big God. Diba? He is a powerful God. Kaya magtiwala lang tayo sa Kanya. And believe that those challenges ay inihahanda niya tayo para sa napaka malalaki at greater things na mangyari sa buhay natin. Amen? And then, syempre, a hopeful future is promised by God. Pinangako ng Diyos. Diba? A plan to give you a hope in a future. Pangako ng Diyos yun. So, i-claim mo. Diba? And sabi nga dito, trusting in God's promise gives strength to face the future. Diba? Parang yung pinikwento natin dati, kapag ikaw ay pupunta ng Baguio, diba? Tapos, kung sinong makarating doon, bibigyan ng 1 bilyong piso. Diba, kahit ano pang gawin mo, maglakad ka, sumakay ka, or nahirapan ka, or may mangutya sa'yo, diba, hindi mo papansin yun kasi naka-focus ka doon sa price. Na, pagkadating ko doon, mayroon akong 1 bilyong piso. Diba na talagang i-enjoy mo, masakit tuhod mo, ano man yung nararamdaman mo, talagang
napag-aanuhan mo yan dahil focus ka dun sa prize. So, ganun din yung pag-focus natin sa Panginoon. Di ba na talagang He has a great plans for us, especially He promised us yung great future na makakasama natin siya, eternity. Diba talagang, alam mo yun, maalala mo lang yun, despite of the challenges na maraming mga pumipigil sa'yo or nahihirapan ka, magpapatuloy ka dahil andun yung pangako ng Diyos na buhay. Diba? At tutuparin siya. Sabi pa nga dito, no matter how daunting it may seem, and His plans are designated, are designed to prosper us spiritually and emotionally. Diba? Napuno yung ating spiritual and even ang emotional natin. Kaya we focus on what God has promised us. Diba? And claim His promise. Kaya trust in God's promise. Diba? And syempre, God is with us in every season. Diba? Masaya tayo, malungkot tayo, nahirapan tayo, or nasa ulap man tayo. Diba kasama natin lagi ang Lord? Sabi pa nga dito, the same God who sent Jesus into the world is present with us in every moment of our lives. Diba? Ano mo ba yun? Nare-realize mo ba yun na ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na ipinadala ang kanyang anak, hindi isang bugtong na anak, dito sa lupa, di ba, to save us from our sins. Ay siya ring Lord, nakasama natin ngayon. Di ba? Sa bawat moment ng buhay natin. And His presence is a source of courage and strength. Di ba? Na alam mo, nakasama mo ang Panginoon. Dahil nangako siya na hindi tayo iwan, ni pababayaan. Kaya magtiwala lang tayo sa Panginoon. Diba? So, ano man yung ating pinakaharap, kakaharapin, kasama natin ang Lord. Kaya patuloy kang magtiwala. Ano man yung sitwasyon mo, talagang magtiwala ka lang sa Panginoon dahil may maganda siyang plano sa iyo. Diba? Ayan. So, yun ang kunan mo ng kalakasan, tapang, lakas, dahil siya ay magbibigay. Sabi nga doon sa James, He will give answer prayers without finding any fault. Talagang He will graciously give us. Diba? Kasi He is a loving God. Diba? Nagkasama niya tayo. Sama lagi natin siya. Amen. So, di nga dito, God plans are never limited to our abilities, challenges, or circumstances. Diba? It's sa kanyang power, sa kanyang will. Doon siya nakatuon. Diba? Yung plano ng Diyos, hindi yun nakarely sa, ay, ito, may kapansanan to, hindi to pwede sa aking plano. Hindi ganun. Diba? Ito may kapansanan to. Ito, dito ko siya ilalagay. Diba? Talagang mayroon kang purpose. Mayroon tayong purpose. Hindi ka lang na, ay, sige na nga, dito na lang ilalagay. Hindi, talagang kasama ka doon sa magandang plano niya. Diba? Sa iyong ability, mga challenges, circumstance, ano man yan, hindi nakadepende yan doon. Pero nakadepende yan sa will ng Lord, sa kabaitan ng Lord, sa power ni Lord. Diba? And then, syempre, as we move forward into the new year, let us trust Him to guide us. Mingi tayo ng guidance, magabay sa Lord. Ano man yung gagawin natin, iisipin na, Lord, ito yung New Year's resolution ko. Maggaganito na ako. Diba? Humingi ka ng guidance sa'yo para mapagtagumpayan. Humingi ka ng strength kay Lord upang magawa mo yon kung talagang yun ang will ng Lord sa iyo. And to fulfill His promise in His perfect time. Diba? So, ito yung lagi natin tatandaan na everything happens within will and perfect time. Because yun ang pinaka-best niya sa atin, yung perfect time, perfect will, and perfect way. Diba? Kaya
magtiwala tayo sa Kanya all throughout, 100%. And the same God who planned the coming of Christ no Christmas, di ba? Yun yung Lord na linano, tumating yung ah, pagkakapanganak ng ating Panginoong Hesus hanggang sa maalala niyo sa mahal na araw hanggang sa pagkamatay niya para sa ating mga kasalanan at pag-akyat niya sa langit. Yung Lord na yun, plano, nakaligtas din ang Lord na nangako sa atin. Diba? And He will do great things in store for us in the days ahead. Sa mga darating na araw. Kaya yung pagtitiwala natin sa Kanya, kailangan buong buo at maging obedient tayo sa Kanya. Dahil yung mga pangako niya ay dadating sa Kanyang tamang timing. And He is the powerful God, diba, na creator of heaven and earth, diba, at nagbigay ng buhay sa atin. Diba, hindi lang ginawa, pero pinagplanuhan, pinag-isipan, at may layunin na ang Diyos lang ang nakakaalam. Kaya sa inyong malalim na relasyon sa Kanya, tanungin mo, magnilay-nilayan mo at diskubrihin mo yung kanyang layunin para sa buhay mo, sa buhay natin, bawat isa sa atin. At yun ang ating sundin at isa katuparan. Amen? So, praise God. And bago tayo punta sa ating discussion question, can I just quickly pray for you? O Father God in heaven, thank you, Lord, sa sharing na ito, Panginoon. Thank you, Lord, sa iyong promise, Panginoon, sa Jeremiah 29:11. And thank you, Lord, sa magandang mong plano sa bawat isa. Thank you, Lord, na kami ay hindi aksidente, na nandito sa mundo, pagkos may layunin ka, pinag-isipan mo kami, na ano, at kami ay nasa iyong magandang plano, Panginoon. Tulungan mo kami, Lord, na may sa katuparan ito, ma-discover yung layunin namin, may sa buhay namin, Panginoon, at sumunod, Panginoon, sa iyong kalooban, Lord. Dahil ang buhay na ito ay tungkol sa iyo at hindi tungkol sa amin. Help us, empower us, Panginoon, upang sumunod lagi sa iyo, Panginoon, all the days of our lives. Thank you, Lord, and we ask this, we give thanks, we give glory, we declare your kingship and lordship sa 25, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, sa family, sa ministry, and may you be glorified, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Thank you, Lord, and we ask this, we give you thanks in advance, give you glory and praises. In Jesus' name, amen.